Magandang araw sa maginigilog kong mag-aral na nasa ika-11 baitang. Nagagalak akong makasama kayo sa isa na namang makabuluhang talakayan sa araw na ito. Sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungkol sa pananaliksik. Inaasahan kong hawak na ninyo ang inyong mga sagutang papel, module at ballpen upang mas madali kayong makasunod sa ating talakayan. Sa ating pagsisimula, balikan muna natin ang mga nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa 5 item na pagsusulit. Sasagutan ninyo ang bawat item sa loob ng 10 segundo. Iwawasto natin kagad ang inyong sagot bago tayo magpatuloy sa susunod na item. Nakuha ba? Sige, ilabas ang inyong sagutang papel na naibigay na sa inyo. Para sa unang bilang. Ito ay tumutukoy sa kinuha o piniling bahagi mula sa isang malaking populasyon upang maging respondent. Ang sagot ay sample. Pakiwasto ang inyong mga sagot. Ikalawang bilang. Sa bahaging ito, inilalahad ang mga resulta ng pag-aaral ng ibang mananaliksik na may kaugnayan sa paksa ng ating saliksik. Ang sagot ay kaugnay na literatura. Pakiwasto muli ang inyong mga sagot. Tatlong bilang. Ito ay tawag sa mga ebidensya o tugon na nakuha mula sa mga participant o respondent sa isinasagawang pananaliksik. Ang sagot natin ay tama, ito ay datos. Wastong muli ang inyong mga papel. Para sa panghuling bilang. Perception ng mga mag-aaral sa Divorce Bill ay isang research title na pwede sa deskriptibo. Ayan, pakibilang ang inyong mga score at isulat sa kanang bahagi ng inyong sagutang papel. Nakakuha ba tayo ng perfect score? Kung oo, mahusay. Pero kung hindi, huwag mag-alala dahil may pagkakataon pa tayong makabawi. Ngayon, pag-aralan natin ang larawang ito. Ano ang tawag natin sa larawang ito? Tinatawag natin itong optical illusion. Anong imahe ang nakikita ninyo mula sa larawan? Maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot sa answer sheet upang makita ko rin ang mga ito kapag naisumiti na ninyo. Maaaring ilan sa inyo ang nagsasabing mukha ng isang matanda o maaaring kagubatan. Ngayon titigan natin ng mas matagal ang larawan. Ano-ano ang mga imahe na nakikita natin? Sige, maaaring sabihin ninyong mayroong lalaking tumutugtog ng plauta. At waring nakikinig naman yung babaeng nakaupo sa bato sa gilid ng ilog. Pagkatapos, mayroong imahe na waring nalulungkot. Ganito rin ba ang inyong mga nakita? Sa tingin ninyo, ano kaya ang mensahe na nais ipahiwatig ng larawang ito? Ayan, sigurado nag-iisip na rin kayo ng malalim. Maaaring ipinapakita sa larawan na mayroon pa ring saya sa kabila ng pinagdadaanan nating kalungkutan. Kung atin lamang itong hahanapin. Kinalikot ba ng nakaraang gawain ang ating utak? Ngayon naman,
Ating tukuyin kung ano ang tawag sa mga ipapakita ko sa inyo. Batid kong pamilyar na kayo sa mga ito dahil kadalasan ninyo itong ginagamit sa math at araling panlipunan. Ilabas muli ang inyong mga answer sheets at sagutin ang mga ito sa loob ng tig-5 segundo. Iwawasto natin kaagad ang inyong mga sagot bago tayo dumako sa susunod na bilang. Para sa unang bilang, ano kaya ang tawag natin dito? Ang sagot ay talahan na yan o kaya ay table. Iwasto ang inyong mga papel. Ikalawa, ano kaya ang tawag natin dito? Ang sagot natin ay pabilog ng graph o kaya ay pie graph. Tama ba ang inyong mga sagot? Pangatlong bilang. Ano naman ang tawag natin dito? Ang sagot ay bar graph. Huli, ano naman ang tawag natin dito? Ang tawag dito ay palinyang graph o kaya sa English, line graph. Okay. Bilangin ang inyong mga score at isulat sa kanang bahagi ng inyong papel. Kontento ba tayo sa ating nakuhang score? Muli, isulat ang inyong mga nakuhang puntos sa inyong sagutang papel. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang iba't ibang mga graph na ipinakita ko kanina, sapagkat ang mga ito ang gagamitin natin sa paglalahad ng resulta ng pananaliksik mula sa mga datos na nakalap. Ang bahaging ito ay ilalagay natin sa ika-4 na kabanata ng ating pananaliksik. Mga teknik sa paglalahad ng resulta at diskusyon sa ika-4 na kabanata. Sa ika-4 na kabanata, ito ay pinakamahabang bahagi ng pananaliksik. At binubuod nito ang mga nakalap na datos at ng mga inilalapat na estadistika. Unang teknik na ginagamit sa pagpapahayag lahat o pagpapahayag ng resulta ay ang tabular. Ito ay angkop gamitin sa mga datos na ginagamitan ng bilang o statistics at datos na kinakailangan ng tallying. Halimbawa, narito ang mga datos na nakalap ukol sa kahirapan ng mga mag-aaral na may kapansanan sa pandinig sa aspektong mechanics. Sa pagbabaybay, mayroong tugon na 66. Sa pagbabantas, mayroong tugon na 31. At paggamit ng malaking titik na mayroong tugon na 19. Paano natin yan gagawan ng tabular? So, isusulat natin. Talahan na yan 1, kahirapan ng mga mag-aaral na may kapansanan sa pandinig sa aspektong mechanics. Narito ang itsura ng inyong table. Ilalagay natin ang aspekto. Sa ilalim ng aspekto, nariyan yung pagbabaybay, pagbabantas at paggamit ng malaking titik. Ilagay din natin ang frequency o kaya ay bilang. So kanina sa pagbabaybay, mayroong tugon na 66, pagbabantas 31, paggamit ng malaking titik 19. Ilalagay din natin ang kabuuan. So ang kabuuan nito ay 116. Paano ginawa? Pagsamasamahin lang natin ang mga bilang. 66 plus 31 plus 19 is equal to 116. Ilagay din natin kung ilang bahagdan. Paano natin kukunin? 66 divided by 116 o kabuuang bilang multiplied by 100. Ang sagot ay
56.90. Yan na yung bahagdan. Gawin lang natin ito sa mga kasunod pang mga bilang. So, sa 31, meron tayong 26.70 na bahagdan. 19 is equivalent to 16.40 na bahagdan. Ikalawang technique ay ang paggamit ng graphical. Ito naman ay nagpapakita ng paghahambing o pagbabago ng mga datos na naipapahayag sa isang epektibo at kapanipaniwalang paraan. Narito ang mga uri ng graphical na presentasyon. Una ay ang pabilog na graph o kaya ay yung pie graph kanina. Ganito ang itsura. So, ilalagay natin kung ano yung graph na ginagawa natin. Talahan na yun 1, pagkakahati-hati ng kamalian ng mga mag-aaral na may kapansanan sa pandinig sa aspekto ng wika. Ayan. So, 8%, yung kakulay nung pula, nandun sa kabilang gilid, sa kanan. 8% ay mechanics. 36% ay estruktura. At 56% na gramatika. Ayan. Pwede nating ilagay yung mga aspekto na yan doon sa loob ng bilog para hindi na tayo gumamit ng legend. Pwede rin yon. Ang pangalawang uri ng graphical na presentasyon ay ang bar graph o kaya ay bar graph kanina. So, ganito naman ang itsura. Ilalagay din natin, talahan na yan 1, pagkakahati-hati ng kamalian ng mga mag-aaral na may kapansanan sa pandinig sa aspekto ng wika. Ayan, sa ibaba yung mga aspekto, nandyan ang gramatika, struktura at mechanics. Nasa kaliwang gilid naman ang mga bahagdan, kung saan natin itatapat ang mga bars. Panghuli ay ang palinyang graph o kaya ay line graph. Ay ganito naman ang itsura. So parang katulad din siya ng bar graph. Kaya nga lamang ang gagamitin natin ay linya. So talahan na 1, gradong natamo sa Filipino ng mga mag-aral sa sekundarya. Yan ang halimbawa nito. Pangatlong technique sa paglalahad ng resulta ay ang paraang textual o kaya ay thematic. Ito ay angkop gamitin sa mga kwalitatibong pag-aaral. Ginagamit din ito kung ang kagamitan sa pagkuha ng datos ay pakikipanayam o di kaya ay pagsusuri sa mga dokumento upang maipaliwanag ang datos. Halimbawa, persepsyon ng mga mag-aaral ng baitang 11 sa pagsasalita sa madla o public speaking. Mula sa iyong panaanaliksik o kaya ay sa pakikipanayam, nakakuha ka ng mga sumusunod na tugon. Natatakot akong magsalita dahil baka mali ang sasabihin ko. Hindi pa kasi ako nag-review. Naiilang kasi ako sa mga magagaling kong kaklase. Kulang pa ang nasaliksik ko tungkol sa aking sasabihin. Nahihiya ako dahil hindi ako marunong magsalita sa harap. Ngayon, anong gagawin natin sa mga tugon na ito? Hahanapin lang natin ang mga pahayag na magkakaugnay. Nasaan ang mga pahayag na magkakaugnay sa binasa nating mga tugon? Example, natatakot akong magsalita dahil baka mali ang sasabihin ko. Saan kaya ang mga tugon na maaaring may kaugnayan sa sinabing ito? Naiilang ako sa mga magagaling kong kaklase. Nahihiya ako dahil hindi ako marunong magsalita sa harap. Pagkatapos nating mahanap ang lahat ng mga pahayag na magkakaugnay, gagawa na tayo o bubuo na tayo ng iisang tema. Narito ang ating textual na presentasyon. Kategorya, ayan, nilagyan natin ng temang kakulangan ng tiwala sa sarili. At isa pang tema na nabuo natin ay ang kakulangan sa kahandaan. So nariyan, isusulat natin, talahan na yan 1,
talaan ng reaksyon ng mga mag-aaral ng Baitang 11 ukol sa pagsasalita sa madla sa iba't ibang kategorya. Okay, nariyan na ang mga tiyak na pahayag kanina na ginrupo natin. Tapos na tayo sa technique sa paglalahad ng resulta. Ngayon naman, paano natin tatalakayin ang nasa ating mga talahan na yan? Maari nating gamitin ang pi, P para sa presentasyon, A para sa analysis, at I para sa interpretasyon. Anong presentasyon? Inilalahad dito kung ano ang nilalaman ng mga nabuong talahan na yan. Analysis, kapag tayo nagbibigay ng analysis para sa talahan na yan, base sa ginawang pagranggo kung ranking ang ginamit. Babanggitin dito kung ano ang nakikita sa nabuong talahan na yan. At interpretasyon, inilalahad natin kung anong mga salik ang naging dahilan kung bakit ganoon ang kinalabasan at maglahad ng implikasyon nito. Halimbawa, mula sa graph o kaya sa datos na narito, talahan na yun 1, gradong natamo sa Filipino ng mga mag-aaral sa sekundarya. Paano natin gagamitan ito ng pi o kaya presentasyon, analysis at interpretasyon? Ayan, may pinaliit tayong version. Okay, para sa P o kaya ay presentasyon. Ipinapakita sa talahan na yan ang natamong grado sa Filipino ng mga mag-aaral sa sekundarya. Saan natin kinuha? Naroon sa pamagat ng ating talahan na yan. Analysis. Makikita sa talahan na yan na bumaba ng 2 bahagdan ang natamong grado ng mga mag-aaral mula sa 97.5 bahagdan ng unang markahan tungo sa 95.5 ng ikalawang markahan. Ngunit, nagkaroon ng pagtaas sa ikatlong markahan na may 98.2 bahagdan. Ayan yung analysis natin. So, kinukuha lamang natin kung ano ang nilalaman ng table o kaya ay ng talahan na yan. So, maaari nating unahin yung merong pinakamalaking diferensya. Katulad ng ginawa natin, mas inuna natin yung nasa ikalawang markahan dahil doon ang nakikita nating merong diferensya. Nagkaroon siya ng pagbaba. At interpretasyon, ipinapakita nito na nakatulong ng lubos ang pagkakaroon ng PhilErie at 30-minute habit na isinasagawa ng mga guro sa Filipino tuwing hapon pagkatapos ng klase. Okay, so ito na yung sinasabi kanina na dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong resulta at ano kaya ang magiging implikasyon. Okay, ito yung ipinapakita o kaya ay ipinapahiwatig ng resulta ng ating pag-aaral. Okay, isa pang halimbawa. Talahan na yan 1, talaan ng dahilan ng takot ng pagsasalita sa madla ng mga mag-aaral ng Baitang 11 sa iba't ibang kategorya. Okay, ito naman kapag textual, paano natin gagawan ng pi? Nariyan kanina yung iginirupo nating mga pahayag at mga kategorya nito. So, paano? I-screenshot na ninyo kung kailangan ninyong i-screenshot. Meron din naman yan sa inyong mga pamphlet o kaya babasahin na binigay ko sa inyo. Okay, para sa P, presentasyon, ipinapakita sa talahan na yan ang dahilan ng takot sa pagsasalita sa madla ng mga mag-aaral ng Baitang 11. Analysis. Ipinapakita na ang isa sa mga dahilan sa pagkakaroon ng takot sa pagsasalita sa madla ay ang kakulangan ng tiwala sa sarili, batay sa mga sumusunod na tugon gaya ng natatakot akong magsalita dahil baka mali ang sasabihin ko. Nahihiya ako dahil hindi ako marunong magsalita. At naiilang ako sa mga magagaling kong kaklase. Kasama rin dito ang kakulangan sa kahandaan, batay sa mga tugon gaya ng hindi pa kasi ako nag-review at
kulang pa ang nasaliksik ko tungkol sa aking sasabihin. Ano ang napansin natin sa pagbibigay natin ng analysis? Okay, kinuha natin ang pangkalahatang tema at ang inisa-isa natin ang mga tugon ng mga participants. Okay, sa interpretasyon, ipinapahiwatig nito, ito na yung implikasyon, na nangangailangan pa ng mas maraming exposure at pagsasanay ang mga mag-aaral bago sumalang sa pagsasalita sa madla. Nariyan pa ba kayo? Hinga muna tayo ng malalim. Inhale, exhale. Ngayon, balikan natin ang ipinakita ko kaninang larawan, yung optical illusion. Anong pagkakatulad nito sa paggawa natin ng PI o kaya ay presentasyon, analysis at interpretasyon? Noong tinanong ko kayo kung ano ang tawag sa larawang ito, sinabi natin ito ay optical illusion. Kayo ay nasa presentasyon sapagkat sinabi lang ninyo kung ano ang tawag sa larawang iyon. Tinanong ko rin kayo kung ano-anong mga imahe ang nakita ninyo sa larawan. Sa pagkakataong iyon, kayo ay nasa analysis. Dahil masusi ninyong tiningnan kung ano-ano ang mga imaheng nakapaloob sa larawan. At panghuli, tinanong ko kayo kung anong mensahe ang ipinapahayag sa larawan. Sa bahaging iyon, kayo ay nagbibigay na ng interpretasyon. Sumasang-ayon ba kayo? Sa paggawa ng ating PI o kaya ay ng ating presentasyon, analysis at interpretasyon, lagi nating tatandaan ito. Hindi dapat maglagay ng mga datos mula sa sariling opinyon ng mananaliksik. Dapat nakabatay ito sa datos na nakalap mula sa mga respondent o participant. So, hindi pwedeng dahil gusto mong ganoon ang lumabas sa iyong pananaliksik ay babaguhin mo yung datos. Hindi maaari yon. Dapat yung mga datos ay nakabatay mula sa nakalap na tugon mula sa respondent o kaya ay sa ating mga participant. Muli, huwag kayong malilito kung ginagamit ko ay respondent o participant. Ano ba kasi ang pagkakaiba niyan? Natalakay na natin noong nakaraang meeting na ang respondent ay ginagamit natin kapag ang ating pananaliksik ay kwantitatibo. At participant ang gagamitin natin bilang tawag sa mga tagatugon natin kung ang pananaliksik natin ay kwalitatibo. Ngayon, subukan nating ipakita ang resulta gamit ang mga teknik na tinalakay at diskusyon ng mga sumusunod na datos ayon sa PI. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin ito. Yan! Oras na upang iwasto ang inyong mga sagot. Ano-anong mga teknik ang ginamit ninyo? Maari nating gamitin ang tabular at graphical. Sa ngayon, isang teknik lang muna ang ipapakita natin para sa gawain. Gayunpaman, magkaparehas din lang ang diskusyon ng mga ito sa PI. Ayan, tingin lahat sa ating screen. Para sa ating presentasyon, gumamit tayo ng tabular. Inilagay natin, talahan na yan 1, perception ng mga mag-aaral sa baitang 11, ukol sa pagpapabakuna kontra COVID-19. Inuulit ko, huwag nating kaliligtaang isulat kung ano yung pangalan o kaya ay yung pamagat ng ating talahan na yan. Para sa ating indicator, kanina, lubos na nauunawaan, mayroong tugon na 10, di lubos na naunawaan, 15, di naunawaan, may tumugon na 4. Sa kabuuan, mayroon tayong 24 na tugon o kaya ay mga participant. Kinuha natin ang bahagdan,
10 divided by 24 is equal to 41.66. 15 divided by 24, 62.5. 4 divided by 24 is 16.7 na may kabuuang bahagdan na 100. Okay, lagyan na natin ngayon ng pi. O para sa presentasyon, kahit hindi na natin isulat yung p. Pero kung naisulat ninyo, hindi na bale. Huwag na lamang ninyong isulat sa mga susunod pang mga gawain natin. Ipinapakita sa talahan na yan ang persepsyon ng mga mag-aaral sa baitang 11 ukol sa pagpapabakuna kontra COVID-19. Analysis. Makikita na mas maraming hindi pa lubos na nakauunawa ukol sa pagpapabakuna kontra COVID-19 na mayroong tugon na 62.5 bahagdan. Samantala, 41.66 naman ang lubos na nakaunawa habang mayroong 16.67 bahagdan ang hindi pa nakaunawa. Implikasyon. Ipinapahiwatig nito na nangangailangan pa ng mas malawakang simposyum at pagpapaliwanag ukol sa pakinabang at epekto ng pagpapabakuna kontra COVID-19. Ayan, ikumpara na ninyo ang inyong mga sagot. Kung mayroong mali, pwede naman ninyong iwasto para maging basehan ninyo para sa mga susunod nating gagawin. Sa inyong sagutang papel, ilahad kung paano mo mapakikinabangan ang iyong kaalaman sa paglalahad ng resulta at diskusyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maglahad ng konkretong halimbawa. Halimbawa, meron kang kailangang pagdesisyonan. Paano mo gagamitin ang konsepto ng teknik sa paglalahad ng resulta at paggamit ng pi? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ito. Gawing gabay ang inyong mga answer sheets kasi nariyan ang tanong. Bilang pagwawakas, mula sa bilang 1 hanggang 10, 10 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa, anong puntos ang may bibigay mo para sa level ng iyong pagkatuto sa araw na ito? Ipaliwanag mo kung bakit yun ang puntos na ibigay mo. Ilagay ito sa iyong sagutang papel. At upang mataya ang iyong natutuhan sa araw nito, sagutin ang panariling pagsubok na nakalakip sa inyong answer sheets. Huwag nating kaliligtaan ang ating pamantayan sa pagwawasto ng inyong mga sagot. Kawastuhan ng mga datos, 10 puntos. Organisasyon ng pagkakalahad ng pi is 10 na mayroong kabuuan na 20 bawat item. Ayan ang ibibigay nating puntos sa bawat item. Pwede na ninyong simulan ang pagsagot. Ngunit bago ko tuluyang lisanin ang inyong mga screen, ay ipinaaalala ko na ipasa ang inyong mga sagutang papel sa mga itinalagang drop point sa inyong lugar. Muli, ako si Teacher Sonia na nag-iiwan ng katagang, walang mahirap na gawain kung gagawin ng may pagmamahal. Manatiling ligtas hanggang sa muli. Paalam!